beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yon. So kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo. Happy weekend sa inyo lahat. At saka syempre, gusto ko muna i-shout out ang lahat na laging nakatutok dito sa Mama Sam Vlog. Maraming salamat sa walang sawang pagmamahal at suporta. And then marami ding salamat sa pagbati ng aking pinakamagandang binibini na si Christine Ann Perez na ngayon ay naglalamyerda sa Amerika. So, Christine Ann, mag-ingat ka dyan ng bonggang-bongga. Baka, alam mo yon, maraming magkagusto sa'yo at maloka ka kung sino ang pipiliin mo. Charot! So, yan. So, eto nga, syempre marami tayong chika ngayon na talaga naman, magtataas ang kilay mo ng todo-todo. Kaya naman, hindi ko na patatagalin ang ating mga chika. Para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo? 3 Ann ang Miss Thailand at 3 Samantha naman ang Miss Philippines. Pero isa lang sa kanila ang nag-runners up at 2 ay unplaced. Ang masasabi ko dyan, malas ang 3 sunod-sunod na charot. So, yon. So, malas din yung 3 sunod-sunod na Samantha. Ganun siguro talaga, no? Na hindi siguro talaga nananalo ang mga magkakasunod-sunod na pangalan na Samantha, Lo, Samantha Panlilio at Samantha Bernardo. So sa atin sa Pilipinas, si Samantha Bernardo yung nag-first runner-up. And then dito naman sa 3 Ann, si Antonia naman yung nag-first runner-up, 2 unplaced. So ganun talaga, hindi yan swerte. Kaya next time, dapat iba-ibang pangalan. Charot, so yun. Hindi, wala sa pangalan niya, nasa performance yan ng girls. At kung gaano siya kagaling talaga sa entablado. Kasi ganun ganun yung nakikita ko dyan. Hindi yan yung dahil nako, itong si Ann ay ganito, ito si Samantha ay ganito, ito na sunod-sunod na sila na walang ganun, Mars. Ano yan? Kumbaga, nasa quality, nasa kalidad, nasa performance level ng isang kandidata. Diba? So, yon. So, nakakatuwa lang kasi, diba? Parang yung Thailand, may 3 Ann sila. Tayo naman, may 3 Samantha sa Miss Grand. Oh, diba? At ito naman ang sumunod na chika. Mama Sam, ano naman masasabi mo sa performance ng ating mga ipinadala sa international pageant katulad ni Binibining Pilipinas International na si Nicole Bermeo at saka syempre si Pauline Amelex na nag-first runner-up naman sa Miss Supranational at saka syempre si Michelle D naman na nag-top 10 naman sa Miss Universe. Ang masasabi ko dyan ay bongga. Charot, so yun. So syempre bongga yung kanilang performance. Ito yung mga kandidata natin na talaga namang, alam mo yun, yung dedication nila talagang 100%. Yung determinasyon nila talagang mararamdaman mo at yung performance nila talaga namang makikita mo, di ba? Ito yung mga nagtrabaho natin, Queen, na talagang todo-todo na ibinuhos nila yung power nila, yung lakas nila sa pageant na nilabanan nila. So nakita natin si Nicole Bermeo, sinupresa tayo sa kanyang eksena. At talaga naman masasabi ko, wow, ang ganda ng performance ni Nicole Bermeo nung lumaban siya sa Miss International at nasupresa tayo sa mga pasabog niya, di ba? Talagang well-prepared ang masasabi mo. Kaya lang, syempre, hindi lang talaga pinalad na may uwi ang corona. Either si Pauline Amelex din, nakita mo na konti lang ang preparasyon niya, pero pasabog din talaga siya dito sa pageant na nilabanan niya at nakita mo ang layo ng narating niya. Nag-first runner-up pa, di ba? At si Michelle D talaga, ito talaga yun na broken heart yung lahat kasi sa sobrang galing naman talaga ni Michelle D sa entablado ng Miss Universe. At hindi mo naman matatawaran na masasabi mo talaga na wow, ang perfect ng mga ipinakitang performance talaga ni Michelle D sa
competition ng Miss Universe. Pero, syempre, hindi tayo papayag na parang hanggang top 10 lang ang performance niyang yon. Lahat tayo naniniwala tayo na dapat nakarating siya hanggang top 5, di ba? Pero syempre, congratulations pa rin sa kanilang tatlo at proud na Pinoy ako kasi itinaas naman nila yung bandila natin sa entablado ng Miss International, Supranational at Universe. Di ba? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa mga pambato ng Thailand na sunod-sunod ang naka-placement dito sa Miss Universe? Tingin mo, Mama Sam, makakakuha kaya sila ng corona sa Miss Universe sa darating na panahon? To be honest, no. Charot. Hindi. Oo naman, makakakuha pa rin sila ng corona. Siguro wait lang talaga yung perfect timing. So, malay mo sa isang taon, malay mo after 2 years, di ba, makakuha sila ng kandidata na malakas, powerful, more than kay Antonia. Pero syempre, sa ngayon, parang eto na talagang si Antonia na talaga yung pinaka matindi nilang pambato hindi ko alam kung sino pa yung susunod sa kanila. But naniniwala ako na ang Miss Universe Thailand ay makakakuha sila ng pambato na talagang alam mo na kakayanin na masungkit ang corona ng Miss Universe. So, dumaan din naman tayo sa ganyan bago tayo manalo. Ilang beses muna tayo nag-runners up, ilang beses muna tayo nag-place, pero dumating yung time, di ba? Nasungkit din natin yung corona. So, ganun din yung mangyayari dyan sa Thailand. So, kung nasasaktan tayo para kay Michelle D, for sure, mas nasasaktan si Antonia sa nangyari sa kanya dito sa laban niya sa Miss Universe. Di ba? So, yan. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Miss France na ilalaban nila sa Miss Universe ngayon 2024? Ang masasabi ko sa kanya, sana hindi siya attitude katulad ni Miss France noong 2023. Kasi si Miss France, 2023, after ng Miss Universe ay talagang, di ba, nakita naman natin yung eksena niya dito kay Miss Nepal na nagko-complain siya bakit nakarating sa top 20 samantalang attitude. Sobrang pangit daw ng ugali samantalang siya ay hindi nakarating. So, ang masasabi ko doon is, ayun yung game plan niya dito sa competition ng Miss Universe. At ikaw, Miss France, wala kang game plan. Kaya hindi ka nakapasok. So, yung game plan kasi ni Miss Nepal is talagang, alam mo yon, magandang laban niya dito sa Miss Universe. Kahit ako, nagulat din ako Talagang lumaban ang lola mo ng bonggang-bongga. Pero kasi si Miss France kasi, kulang yung sa performance niya. So, hindi yan nakukuha sa taba, hindi yan nakukuha sa slim. Sabi ko nga, nasa performance talaga ng girls yan. Maraming maganda, katulad ni Mexico, pero hindi nakapasok sa semifinals. Kinabog pa ni Nepal, di ba? So, yon, or kinabog din ni Portugal. So, ang dyan is about attitude and then performance level. So, gaano ba kagaling talaga yung kandidata. So, test yun sa bawat kandidata. And then, sana itong bagong Miss France nila ay ready to fight para maka-enter dito sa Miss Universe. 2 taon ng El Tocuyo ang France. Tignan natin kung sa susunod na taon ay makakalusot na sila ng bonggang-bongga dito sa entablado ng Miss Universe. So, congratulations ngayon pa lang, Miss France. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Miss Thailand at Miss Philippines dito sa Miss Earth? Tingin mo, sino sa kanila ang kukuha ng corona? So, tingin ko wala. Charot. So, ewan ko, hindi ko alam. Pero kasi, maganda si Miss Universe, si Miss Earth Thailand. Maganda din syempre, si Miss Earth Philippines. Si Miss Earth Philippines, naniniwala ako yung kalibre niya. Talagang masasabi ko, ay nako, hindi imposible na makarating to sa dulo ng competition. At naniniwala talaga ako kay Liana Idwana na kakayanin niya talagang masungkit ang Miss Earth. Kaya lang depende na yan sa judges. Kung magugustuhan ba yung performance na ipapakita niya sa darating na Miss Earth competition. At malapit na nga yan, mag-start na sila next week. Or nag-start na yata, hindi pa ako nakakabisita. So, hintayin natin kung ano at paano
susungkitin ni Liana at kung paano niya kukonvinsihin ang mga judges na ibigay sa kanya ang corona ng Miss Earth 2023. So ako maasa ako na si Liana ang posibleng makapag-uwi ng corona sa ating bansa after natin makita yung resulta ng mga lumaban natin, itong mga kandidata natin na alam mo yon na tinry din naman yung best nila pero hanggang doon lang talaga yung narating, di ba? So ngayon, umaasa ako na si Liana na sasagarin niya yung sarili niya to get the crown talaga. At malay natin, mag-align sa kanya. Di ba? So, yun. So, ngayon palang congratulations. Pero kasi syempre si Thailand, hindi rin tayo dapat makampante kasi syempre baka mamaya iba naman yung game plan niya, iba din yung laro niya. So, alam naman natin ang Thailand, di ba? O may eksena na rin sila ng bongga-bongga. Kakapanalo lang nila ng Miss Aura, tapos nanalo naman sila sa Miss Planet. Malay mo, Miss Earth na ang susunod sa kanila, di ba? So, yun yung abangan natin. Medyo kabado pa ako sa kanila, but syempre, I'm hoping na mauwi talaga niya yung corona. Di ba? So, yun. Nakakatuwa. At para naman sa sumunod na chika, masama na naman masasabi mo sa plus size, Pakistani, transgender na nakapasok sa Miss Universe semifinalist. Congratulations sa kanila. So, nakakatuwa kasi kung iisipin mo, iba-ibang kwento. Katulad na lang halimbawa sa plus size. Pero hindi siya yung first plus size talaga na nakapasok ha. Kasi noong 2016 nakapasok din si Canada. So, nakakatuwa kasi isa tong halimbawa na kahit ganito yung katawan mo ay may chance ka na makalusot sa semifinals ng Miss Universe or meron kang chance na makalaban sa Miss Universe. Basta nandoon lang yung tiwala mo sa sarili mo, yung confident mo sa sarili mo. So, walang imposible. Pwede kang talaga makapag-join sa Miss Universe. So, ayun yung nakakatuwa dito kay Miss Nepal. And then, ito naman kay Miss Pakistan, ipinakita niya dito na kahit anong religion na meron ka, ang mga babae na galing sa Middle East ay may chance na makipaglaro sa competition ng Miss Universe. So, maipakita nila yung kanilang ganda sa buong mundo. Di ba? And then, of course, first transgender. Ngayon talagang medyo mainit ang mata ng ibang mga kababaihan sa mga sumasali na transgender dito sa Miss Universe. Pero kasi yung nakapasok ang first transgender na si Portugal, gumawa siya ng history talaga dito sa Miss Universe. Kumbaga parang nakakatuwa kung iisipin mo na yung diversity talagang nandoon. Yung masasabi mo na wow, sobrang bongga. Dahil ito yung masasabi mo na talagang wala nang pinipili. Pantay-pantay lang tayo dito sa mundong ginagalawan natin. Diba? So, yun. So, I'm so proud of them. Palakpakan natin sila ng bongga-bongga. So, sa mga inggitera sa kanila, good luck sa kanila. Charot. Anyway, eto na. Mama Sam, sa pagkapanalo ni Miss Nicaragua na galing sa Miss World, noong 2018, Catriona Gray, galing din siya sa Miss World. And then, Andrea Mesa, isa din sa mga galing sa Miss World. Ano naman ang masasabi mo, Mama Sam? Si Nicaragua ay galing din sa Miss World. So, kapag Miss World Beauty ka, ang laki talaga ng tsansa na manalo ka sa isang beauty pageant katulad ng Miss Universe. Kasi, parang naniniwala kasi ang Miss Universe organization na kapag ikaw ay may experience ka sa Miss World, malaki yung potential, lalo na kung ang isang babaeng to ay talaga naman, ando doon yung determinasyon, ando doon yung nakikita, yung paggaling, nakikita yung pagsisikap niya. So, nakakatuwa kasi hindi man nanalo si Michelle D na isa sa mga taga Miss World ay, eto naman si Nicaragua ang nanalo. Siguro, because of her time. Sobrang dami din kasi pinagdaanan pala neto ni Nicaragua. Maloloka ka at masasabi mo na, okay, so deserve niya pa rin talagang manalo na Miss Universe. Kasi may kwento siya may experience siya na never give up talaga at tinry niya pa rin yung best niya. At ngayon nakita ko na, eto na, nag-grow na siya as a lumalaban sa pageant and then now nakita natin si Nicaragua na pilit niya talagang inilaban ang laban niya dito sa Miss Universe. And congratulations kay Nicaragua. So, hindi man nanalo si Michelle D. Nalulungkot naman ako kay Michelle D. Pero,
nakakatuwa isipin na tagumpay naman si Nicaragua sa kanyang laban dito sa Miss Universe, na sa kabila ng mga pinagdaanan niyang hirap sa buhay. God is good, 'di ba? Kung maiisip mo, God is good sa lahat ng tao. Hindi lang sa akin, hindi lang sa iyo, sa lahat sa atin. As long meron tayo talagang pinagdadaanan na sobrang hirap, sobrang sakit, at nakita yun ng Diyos, magtatagumpay ka talaga sa mga susunod mong laban. Di ba? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman masasabi mo sa mga na-El Tocuyo dito sa Miss Universe katulad ni Miss Mexico, Brazil, Dominican Republic, and France? To be honest, syempre, nag-expect tayo sa kanila ng bonggang-bongga. Ako talaga kay Mexico, medyo natakot ako dito kasi yung ganda na meron siya, maalaberhen eh. And then, sabi ko nga noon, sana yung capacity niya hanggang dun lang, di ba? At hanggang dun lang pala talaga yon. Yung ganda na meron siya, hanggang dun lang pala yon. Si Brazil, nang hinayang ako kay Brazil kasi alam ko na magaling si Brazil at maganda din yung advocacy niya. Pero hindi ko naiintindihan kung bakit hindi siya napili ng mga hurado. Si Dominican Republic na sa simula pala ng competition, marami na talaga nagandahan sa kanya. Pero hanggang doon lang talaga din yung laban niya. At nakita naman natin na madami din talagang demerit dito kay Dominican Republic. Si Miss France, eto talaga nanginayang ako kasi she's on the top. Kaya lang kasi yung mga makinaryang ginamit niya, hindi swak sa Miss Universe. Kaya, ayun, ganito yung nangyari, di ba? Nakakalungkot, pero syempre sana sa susunod na mga pambato na mula sa mga bansang to ay makausag na sa competition ng Miss Universe, kasi si Mexico 3 beses na, si Brazil 3 beses na rin, tapos si France 2 beses na, and then si Dominican Republic nung isang taon ay pumasok sila, pero ngayong taon na to, sana sa susunod na taon ay maka-enter na uli sila. So, tingnan natin, abangan natin itong mga darating na laban kung ano pa ang magiging kahihinatnan ng mga bansang to. Parang piling ko sa isang taon, Mexico, papasok na yan sa semifinals ng bonggang-bongga. May Miss France na. Sana mapaghandaan niya yung laban niya sa Miss Universe. Diba? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, mainit na pinag-uusapan. Meron daw bagong pasabog si Michelle D. Ano kaya to? Baka Victoria's Secret model. Diba? So, hindi natin alam. Yung iba kasi sinasabi nila na mukhang magiging bagong organization na siya ng Miss Universe Philippines. Baka siya na yung magiging bagong Hindi naman yon, parang feeling ko malayo pa doon. Hindi pa. So, parang feeling ko connected dito sa Miss Universe. Kung ano man yung bagong in-appoint dito kay Michelle D. Mali mo, siya na yung pumalit kay Paula Sugar. Pero mainit na pinag-uusapan ngayon ay magiging Victoria's Secret model siya. Charot! So, yan. Hindi ko alam. So, hintayin natin kasi mas maganda na yung sa kanilang galing yung announcement kesa yung pangunahan natin sila. So, doon sa mga nabitin na kung ano ba ang bagong mangyayari dito kay Michelle D, abangan po natin to lahat. Kasi may bagong pasabog na ikatutuwa natin lahat ng bonggang-bongga. Sabi ng ganon, hindi mo nakuha ang universe, may mga pintuan na nagsarado sa iyo, may maraming bintana naman ang nakabukas para kay Michelle D. At doon naniniwala ako talaga, God is good. Meron talagang mga tao na hindi ka pinanganak na ganito, pero dito mapupunta ka sa ganitong larangan. O, di ba? So, dito talaga pinatutunayan talaga ng mga Marquez na you're not only a beauty queen. You are supermodel. O, diba? So, yun, abangan natin yan kung ano man yan. So, are you excited, guys? Kasi ako, yes, sobrang excited ako para kay Michelle D. So, yun, guys. Ano, guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun, guys. Guys, maraming salamat. Syempre, sa inyo lahat,
sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa Diyos. So yun guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.